Ephesians chapter 4, verse number 11 to verse number 15 or 16. Ano na natin? Verse number 16. Ephesians chapter 4, verse number 11 to verse number 16. Let us read responsibly or salitan. Ako po sa verse number 11, kayo po sa verse number 12. At pagdating ng 16, tayo po ay magsasabay-sabay. Pakibigay yung mic sa magre-responsive. And here's what the Bible says, Ephesians chapter 4, verse number 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto perfect man, unto measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, those to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Speaking the truth in love, but may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakabasa po ng inyo pong salita. Patuloy niyo po nawang ihanda ang aming puso, O Diyos, sa pakikinig ng mensahe sa umaga po na ito. Salamat po sa mga kapatiran na narito, O Diyos, upang minsan pa makapag-alay ng kanilang oras, ng kanilang atensyon, O Diyos, sa pakikinig ng inyo po salita. Purihin po kayo, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan sa oras po na ito, Panginoon, at nawa po maging pagpapala sa bawat isang mensahe na aming mapapakinggan. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. The title of the message for this morning, I entitled it God's Design for a Healthy Church. No? God's Design for a Healthy Church. Actually, dalawa yung title na iniisip ko. Parang, ito yung number 1, yung God's Design for a Healthy Church, or Let Us Grow Together in Grace. No? Parang ganun. Parang ano mas maganda? Grow Together in Grace. No? Nag-decide on the spot. No? Parang mas maganda yon. Grow Together in Grace. Okay? Kasi, ang disenyo ng Panginoon, lumago tayo. Yun palagi ang disenyo ng Panginoon. You would notice that every living organism, every living organism ay palaging lumalago. Kaya ang hindi lang naman lumalago ay patay. Pagka tumigil na yung ating paglago, 'di ba, nagsisimula na rin ang ating pagkabulok. Hindi ba? Yun naman talaga eh. Kasi kapag kabuhay ka, ang disenyo ng Diyos sa iyo, ikaw ay lumalago. Okay? And for every pastor of the church, it must be our desire. It should be our desire for every pastor of a local New Testament church. It should be our desire na magkaroon ng progress, na magkaroon ng maturity ang buong iglesia ng ating Panginoon. Kung merong stagnancy sa gawain, dapat kaming mga kapastoran, tinatanong namin ang aming mga sarili, magkaroon kami ng self-examination, why it is that way? No, bakit may ganon? Kasi ang kalooban ng Panginoon ay palaging paglago. Kung ikaw ay buhay, palaging paglago. As a newborn babe, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So it is established New Testament principle. Lumago, lumago, lumago. Last Sunday, I talked to Brother Yuan, nag-usap kami, may mga tinatanong siya sa akin. Ang sagot ko lang sa kanya, focus palagi sa growth. Kasi kapag ka mas malago ka, it is also your protection against sa wiles ng devil, against sa attack ng kalaban. Na it will be your protection. Tingnan mo, kapag ka mga bata pa, 'di ba? Kaya nga, sabi ko hindi mo na ako pupunta kila Brother Peter Paul, na sa kila Sister Krisha kasi baby pa eh. Baka ako may dala ko na kawawa naman yung bata, hindi po ba? Pero pag medyo malaki na, hindi ba? Kasi our maturity, our growth, it's also our defense against sickness. No, it's also our defense against the attack of the devil. So every Christian, dapat lahat tayo, it is our desire sa buhay natin, sa puso natin, na tayo po ay lumago. Okay? And remember,
hindi lang pastor, every member, na dapat i-desire natin sa ating buhay ang ating pong paglago sa ating pong pananampalataya. Okay, so this morning, pag-usapan po natin, let us grow together in faith. Lalago ako, pero dapat lalago ka din. Okay, walang iwanan. Let us grow together in the grace of God, sa biyaya ng Panginoon. Maganda sa isang relationship, kahit sa mag-asawa, yung pareho yung mag-asawa, parehong lumalago. Hindi ba? Sa pananampalataya. Kaya nga ang kalooban talaga ng Panginoon, hindi ba? Yung sa alam naman na natin yan, hindi ba? Yung talagang kalooban ng Panginoon, believer, kasi nais ng Diyos na pareho tayong lumalago. Okay? And of course, sa pamilya, kung lumalago ang mga magulang sa pananampalataya, dapat ang mga anak lumalago din sa pananampalataya. Hindi po ba? Ang masakit, pag lumalago ang anak sa pananampalataya, ang magulang ay hindi. Medyo merong conflict po doon, mga kapatid. Kasi nagkakaroon ng mga disagreements, ng mga pagtatalo, kapag ka hindi kayo pareho ng perspective sa mga bagay-bagay. Diba? Pansinin mo yung mga bata natin, hindi nila maintindihan bakit mo sila pinapagalitan. No? Bakit yung hindi mo pinapagalitan? Bakit kami pinapagalitan mo? Syempre, ikaw ang anak ko eh. Diba? Hindi nila maintindihan eh. Pero sooner or later, kapag ka naabot na nila yung tamang maturity, maiintindihan na nila kung bakit. Diba? Kaya sabi ko nga, sometimes yung mga disagreement, yung mga misunderstanding, hindi ba? Yung mga hindi pagkakaunawaan, ang punot dulo talaga niyan kasi hindi pareho ng level ng paglago, no, mga kapatid. I always advise, no, sa mga nakakausap ko, choose your battle, no, choose your battle palagi. Okay? Lagi mo tandaan na ang mga nangyayari sa buhay natin, hindi talaga yan random eh. Pinahintulutan ng Panginoon yan. And God has a purpose behind that. Dapat natin maunawaan na sa isip ng Panginoon, wala namang random eh. Hindi tsamba-tsamba yun sa isip ng Panginoon. Hindi nangyari ang mga naganap dahil, alam mo yun, dahil nangyari lang or lang. Palaging may layunin ang Panginoon bakit nangyayari yon sa buhay po natin, no, mga minamahal. And lagi ko sinasabi, there is always a underlying conflict, spiritual conflict. There is always a battle between the principle of God and the principle of Satan. Palaging ganyan. Nakita niyo yung pinost ko sa Revelations chapter 12. Nakita po niyo yung bago kong post sa Facebook. Tuwan-tuwa ako doon kasi akala natin yung sa Israel, akala mo just a political conflict. Hindi. Sa biblical understanding, sa biblical principle, hindi. Merong spiritual battle behind that. No, may hatred si Satan sa nation of Israel. Kaya nangyayari sa kanila yon. Bakit nagkaroon ng Holocaust and so on? Bakit may persecution? Kasi there is ongoing battle. Hindi lang yung political problem or yung political conflict. And also, I understand sa buhay natin, ganun din, no, mga kapatid. Kaya meron mga pagtatalo-talo, may mga conflict, may mga di pagkakaunawaan, sometimes may mga hatred, may mga konting tampuhan. Nangyayari yan, pero I want you to understand, there is also underlying spiritual battle going on. Kaya dapat maging maingat po tayo. Choose your battle carefully. Okay? Ba't ko ba nasabi yon? Kasi nga dapat pare-pareho tayong lumalago. Let us join together in our maturity. Walang iwanan. Sa Macedonia, walang iwanan. Okay? Dapat lahat lumalago. Kaya ipag-pray nyo si Pastor, dapat si Pastor lumalago din sa pananampalataya. Dapat hindi ko isipin na okay na ako, mature na ako. Hindi eh. Dapat lahat tayo nagmamature sa Panginoon. Yung mga leaders natin, yung mga men natin, dapat nagmamature sa Panginoon. Mga ladies natin, dapat nagmamature. Mga young people, mga kids natin, dapat nagmamature. Okay? Sometimes nga, nag-uusap kami, mga bago tayo, mga kabataan dito natin. Di sabi ko, talaga tong pasaway talaga to. Okay? Pero, naiintindihan mo rin na, hindi pa tapos yung istorya niya eh. Hindi naman habang buhay, pasaway yan eh. Tama si Jay? Hindi naman habang buhay eh. Hindi habang buhay, no, mga kapatid. Pace lang yan. Kaya merong discipleship. No, kaya tinuturuan natin para patuloy na lumago, no, mga minamahal. Okay? Look at this. Ang paglago ng isang iglesia, no, mga kapatid, hindi yan nangyayari accidentally. Huwag tayong umasa sa tsamba na basta mangyayari na lang, wag.
ang paglago ng isang iglesia is intentional. 'Di ba? Lagi ko nga sinasabi, dapat sadyain mo. Sadyain mo. Wag kang maghintay ng mga signs, wag kang maghintay ng mga Lord, kapag ka nagkaroon ng solar eclipse, yung mga ganyan, bigyan mo ko ng sign kung siya na nga ba talaga. No. Always, 'di ba? Look for the word of God. Be intentional, no mga kapatid, be intentional. Okay? Sa paglago sa buhay pananampalataya, it should be intentional. May mga bibitawan ka. Preaching last Friday, very good. No, yung pearl daw, no, ni Brother Justin, yung pearl, nung nakakita siya nung a great pearl with a great price, iniwanan niya yung mga cheap pearl, sinurrender niya. It should be intentional. Hindi ba? Hindi pwedeng tsamba-tsamba ang paglago eh. Dapat sinasadya. Ang pagbabasa ng Bible, hindi yan tsamba-tsamba. Lord, anong gusto mong gawin ko ngayon? And Judas hung himself. Hindi pwede. Hindi. It should be intentional, no, mga kapatid. Ang pananalangin, minsan, nagpe-pray ka, nakakatamad mag-pray. I'm telling you, kung ang pagbabasa ng Bible ay nakakaantok, ang pananalangin naman ay nakakapagpatulog din. Di ba? Kaya nga, be intentional, kapatid. Ang ano yun, mama, para di ka makatulog, ako ginagawa ko, para di ka makatulog, inaano ko na, hindi na yung sa utak. Kasi pag sa utak, nakakatulog eh. I-vocal mo, magsalita ka talaga. Okay? Oo, sa mata ng iba, para kang ano. Pero sabi naman ng Bible, kung may sarili ka namang kwarto, pwede ka mag-pray ng vocal. Para lang di ka makatulog. Hindi ba? Kasi kung nasa isip lang, especially kami pag mga preacher, pag nagpe-pray kami ng mga kapatid, nagpe-preach na rin eh. Kaya, naaalala ko yung mga preaching, point number 1. Hindi ba? Ganun ang mga preacher sa mga teacher eh. Kaya dapat sadyain natin, walang tsamba, no, mga kapatid. So this morning, I have a couple of points. Number 1, on verse number, paano nga ba tayo lalago sa ating buhay bilang pananampalataya? And again, this is not a secret. This is not a secret. Walang secret yan kung paano ka lalago sa pananampalataya. Everything is revealed. Okay? Number 1, no, mga kapatid, the provision of Christ. The provision of Christ. Ano ba yung ibinigay sa atin ng Diyos? Number 1, on verse number 11, and He gave some apostles, okay? And what? And some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Okay? Sino daw ang nagbigay? Ang Panginoon. And He gave some. Ibinigay sa atin. So, nais ng Diyos na tayo ay lumago. Pero tandaan mo, hindi ka rin naman iniwanan ng Diyos na, oh, sige, ligtas ka na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi rin naman ganun. Saan ka naman nakakita ng isang bata na ipinanganak, tapos hindi, sige, okay, tapos ka nang lumabas sa sinapupunan ko, bahala ka na. Hindi, di ba? Nagpo-provide tayo ng gatas, ng pag-aalaga, ng pagmamahal para sa bata, para sila ay lumago. Para sila ay lumaki ng maayos at matiwasay. Gayon din naman ang Diyos sa atin. Nung tayo ay naborn again, nang ipinanganak na muli, hindi ka rin naman pinabayaan ng Panginoon na parang diyan ka na lang sa lansangan. Sige, tapos na ako sa'yo, save ka na. Hindi eh. Ang Panginoon, meron siyang ibinigay para tulungan tayo na lumago. And according to the Word of God, ano-ano daw yon? Sino-sino daw yon? Mas tamang sabihin na sino-sino. And He gave some apostles, nung wala pa ang Word of God, apostles ang ginamit to lay down the foundation. And He gave some prophets. Prophets are preacher proclaiming the message of the Lord. And He gave some evangelists, the preachers of the gospel, just like Brother Elmer, just like Pastor Paul. He gave some evangelists, the preachers of the gospel. And He gave some pastors, shepherd, and also teachers, people who teach us doctrines, biyaya ng Panginoon, bigay ng Panginoon, no, mga kapatid. Okay? Ako, mga minamahal, minsan nakakahiya mag-preach na kapag ka ang preaching tungkol sa pastor. Kaya usually, inaano natin yan sa mga men natin. Pero nasa Bible kasi yan eh. Nasa Bible naman yan eh. Kaya maigi kung wala sa Bible, no, mga kapatid. Pero nakita ko eh. Nakita natin eh. Anong sabi po ng Jeremiah 3:15? I-flash mo nga. And I will give you pastors according to mine heart. And because galing yan sa Panginoon, what would happen? That will feed you with knowledge and understanding. I hope na mga kapatid, sa ministry ng preaching, sa ministry ng pastoral ministry, mga minamahal ng inyo pong lingkod, nawa nakakakuha po kayo ng wisdom and understanding. Pag wala na kayong nakukuha sa akin, please tell me. Okay? Pastor, wala na akong natututunan sa'yo. Okay? Please tell me.
Kaya baka ako hindi na ako nag-grow. Wala na ako na-i-impart na knowledge sa inyo. Pero malalaman mo na galing sa Panginoon. Bakit? Real pastor that comes from God. Yung galing talaga sa puso ng Panginoon. It shall give you, it shall feed you with knowledge and understanding. Okay? Di ba may bisita tayo last Sunday? Alam mo kung ano yung ano sa atin, yung review, pambihira si pastor, alam yata yung buhay ko. Kasi yung sa preaching, di ba? Hindi ko nga alam na pupunta yon. Hindi ko nga alam na pupunta sila. Okay, alam yata ni pastor yung pinag-uusapan nyo yata kami sa church eh. Hindi ko nga alam na pupunta ka. Di ba? Ibig ko sabihin kasi ang Espiritu ng Panginoon na nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya importante talaga na yung mga pastors natin, yung mga elders natin, yung mga deacons natin, mga preachers natin, let us recognize na galing sila sa ating Panginoon. At tayo naman na nangangaral sa Panginoon, knowing na we are the provision of God to our people. No? We are the provision of God to His children. Dapat ayusin din natin yung pagtatrabaho sa Panginoon. Ayusin din natin yung preaching natin, yung pagtuturo natin. You have to make sure na talagang mapapakain ng salita ng Diyos ang kanyang mga tao. Okay? The provision of God. Okay? Anong sabi po ng Galatians chapter 6, verse number 6? Basahin po natin. Ang ganda to eh. Galatians chapter 6, verse number 6, no, mga minamahal. Galatians chapter 6, look at this. Bilang pagkilala, no, mga minamahal, sa mga nagtuturo ng salita po ng Diyos. Look at this. Let him that is taught. Kung naturuan ka, para sa iyo to. Praise the Lord, no? Kung ikaw ay naturuan ka ba? Okay? Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Anong ibig sabihin? Nung communicate, dun daw sa nagturo sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Oh, be not deceived. Next verse. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall reap of the flesh corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Magtatanim daw tayo, magtatanim. Okay? Again, yung pagtatanim, karugtong nung paalala na let us communicate sa mga nagturo sa atin. Kaya nilinaw sa verse number 10. Look at this. As we have therefore opportunity, kung merong pagkakataon, ano daw? Let us do good unto all men. O gumawa ka ng mabuti. Kaya ang Baptist nagtuturo na gumawa ng mabuti. Hindi lang para sa kaligtasan, no, mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti ay para sa mga naturuan na. Okay? Look at this. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially, pero higit sa lahat, especially unto them who are of the household of faith. Amen, no? Kaya thankful tayo dun sa mga men natin kanina, last Sunday, sa mga men natin, talagang meron silang ambagan para kay pastor. Wow, praise the Lord. 'Di ba? Bakit? Biblical 'yun eh. Tama naman 'yun, nakalagay yan sa salita ng Diyos. Ayan, no, maganda yung principle na inano natin. Again, no, so the provision of God, no, mga minamahal. Kaya matindi talaga yung requirement ng pastoral ministry. Pag binasa natin yung 1 Timothy chapter 3, Titus chapter 1, makikita natin. Bakit? Kasi importante na ang pastor ay tinawag ng Diyos, tama po ba? Binigyan ng ability ng Panginoon para matulungan ang kongregasyon para sa ating spiritual na paglago. Tama po? And as in return, tinuturuan ang kongregasyon na mahalin naman natin ang niregalo ng Diyos sa atin. Yan. E di everybody happy. Tama po ba? Siyempre, hindi lang mga kapastoran natin, pati yung mga missionaries, mga evangelists natin, mga preachers po natin. Pahalagahan natin, no, mga minamahal. Bakit? Itrato natin sila bilang mga regalo ng Diyos para sa ating
ikalalago. Kaya tayo rin, yung mga preachers natin, dapat malinaw sa atin, bakit ka nandirito? Bakit ka nasa likod ng pulpito? Hindi para lang maging pogi, hindi para magpasikat, hindi. Ang trabaho natin, mga minamahal, mag-impart ng knowledge sa congregation para sa ikalalago ng buong iglesia ng Panginoon. Tama? So, sa MBBC, walang iwanan. Sama-sama tayong lalago, no, mga kapatid. Yan. Okay? Pangalawa po, no, mga minamahal, hindi lamang po provision ng Panginoon. Pag-usapan natin yung purpose ng leadership ministry, the purpose of the leadership ministry. Look at this, no, mga minamahal, on Ephesians chapter 4, para saan daw yung leadership ministry? Look at this. For what? For the, verse number 12, for the perfecting. Again, nobody's perfect. Kaya yung word na perfect dyan, it means for the maturity, for the perfecting of the saints, for the equipping of the saints, so that you may be equipped to do the ministerial work. No, mga minamahal, para dun sa 1 Corinthians, I have received of the Lord, ang sabi sa 1 Corinthians, and now I delivered unto you. Galing sa Panginoon, ibinigay dun sa mga ngaral, ipinapasa sa church, for the perfecting of the saints. Kaya importante na biblikal yung ating preaching. Importante na maayos yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Look at this, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of what? Of the body of Christ. That is the purpose of our ministry. Para lumago tayo, no, mga minamahal, para ma-equip tayo. Bakit? Kasi pag mas malago ang iglesia, mga minamahal, mas magagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Yan pala, yan ang mentality ko, kapatid. Lagi ko sinasabi, dapat malago ang church, malago ang church. Bakit? Kasi kapag mas malago ang church, mas magagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. No? Parang yung mga bata, hindi mo naman maasahan yung mga bata na mag-work. Mag-work ba yung mga yun? Dinademanda tayo. Di ba? Pero pagka sila nasa tamang edad na, mas magagawa nila kung ano yung tama. Same is true sa church. Hindi pwedeng habang buhay tayong bata. Hindi ba? Hindi pwedeng habang buhay na ganito lang o ganyan lang. Hindi dapat tayo nakakontento. Dapat palaging merong progress para umabot tayo din sa punto, mga minamahal, na mas nagagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi ba? Huwag tayo makukontento na, hindi, maliit lang yung ministry, maliit lang yung ministry. Okay naman yan, no, mga minamahal, but we have to desire for growth, for the perfecting of the saint. Look at this. Till we all come in unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Paano mo sinusukat ang isang bagay? Sa pamamagitan ng ruler. Sa pamamagitan ng tape measure. Paano mo sinusukat ang Christ-likeness ng isang mananampalataya? Sa pamamagitan ng kanyang maturity sa ating Panginoon. Okay? Very important ang maturity, no, mga minamahal. Especially sa mga men natin, sa mga ladies natin, very important ang maturity. Sometimes akala natin mature na tayo spiritually, immature ka pala sa financially. Akala natin mature na tayo sa emotion, immature ka pala pagdating sa spiritual. Ha, iba-iba kasi yan eh. Iba-iba ng aspect yan eh. Pero ang pinaka-importante, spiritual. No? Kasi kapag ka maayos ang spiritual mo, everything will just fall into the rightful places. Maayos ang karakter mo, maayos ang mentality mo, magkakaroon ka ng kasipagan. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng binagong puso. Hindi ba? Kaya importante yung spiritual growth. Napaka-importante, wag natin pabayaan. Pero dapat bilang isang mananampalataya, hindi rin puro-puro spiritual lang, no, mga kapatid. Unahin natin yon, tama, pero i-goal din natin na lumago yung ibang aspect ng ating buhay. So the purpose of the ministry or leadership ministry. Okay? Next po, no, mga minamahal, pag-usapan naman natin yung progress. The progress of maturity. Pag-usapan natin yung progress. Alam niyo po, ang paglago, hindi instant. Hindi nagising ka, mga minamahal. Okay na ako, preacher na ako, missionary na ako, pastor na ako. Hindi po eh. Hindi naman yung on the spot eh. Palaging mayroong progress, no, mga minamahal. Kaya nga, sabi po ng Bible, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. But when I became a man, I put away childish things. Hindi po ba?
Kasi hindi tayo habang buhay na bata, pero nauunawaan natin na ang paglago, hindi yan biglaan, no, mga kapatid. Kaya minsan, may mga nagsasabi, bakit kay pastor, si kapatid, pwede yung ganito, kay ganito, bakit ganon, parang may ano, kasi magkaiba sila ng level ng maturity. Pero ang advice ko sa inyo, pag alam mong mali, wag mong gagawin, di ba? Yun ang advice natin. Pag alam mong mali, wag mo tutularan. Yung gumagawa ng tama, yun ang tutularan mo. Ngayon, yung mga hindi pa kayang gawin yun, ang ginagawa natin, tinutulungan natin sila. Hindi ba? Hindi natin sila iniiwanan. Hindi ba? Brother Carlos, si Brother Carlos? Si Brother Carlos, pasaway. Di ba? May mic ako? Wala akong mic. Hello. Yan. Si Brother Carlos, pasaway. Alam nating lahat na si Brother Carlos ay pasaway. Huwag mong tutularan. Tularan mo yung matino. Tama? Sino yung matino? Di si Brother Peter. Tinatutularan mo. Hindi ba? Pero wag mo siyang gagawing Diyos, kapatid. Bakit? Kasi kahit matino si Brother Peter, tao yan. Hindi ba? Darating ang panahon, darating ang araw, matitisod yan. Kung sa kanya ka lang nakatingin, matitisod ka rin. Huwag mo siyang gagawin Diyos. Tao pa rin yan. Gawin mo lang inspirasyon. Pero halimbawa, ito nga, si Brother Carlos. Pasawi talaga si Brother Carlos. Talagang ano to eh. Huwag mo siyang tutularan. Pero hindi rin natin pwedeng iwanan siya, kapatid. Hindi mo rin siya pwedeng itaboy. Bakit? Kapatid siya sa pananampalataya. Tama? Anong gagawin natin as a church? Tutulungan natin siya, kapatid. Tutulungan mo siya para maidala natin siya sa tamang landas. Hindi natin siya iiwanan, mga kapatid. Naintindihan nyo? So dapat alam din natin yung proseso na walang biglaan sa mundo. Hindi porke nalagpasan natin kaagad. Si kapatid, kaya niya rin lagpasan kung ano yung nalagpasan natin. Hindi tayo pare-pareho, mga kapatid. Kaya dapat meron tayong malawak na pangunawa ng mga minamahal. It doesn't mean na nagko-compromise tayo. It doesn't mean na, pinababayaan natin yung kapatid sa ginagawa niya na hindi maganda. Hindi. Ayaw lang natin siyang iwan. Pero ang puso natin, ang heart natin, madala natin siya sa tamang landas. Pero nauunawaan mo na hindi yan biglaan. It is a process. May progress, no, mga kapatid. Kaya nauunawaan, no, mga minamahal. Nauunawaan ni pastor na hindi porke ako madali kong naisuko, si kapatid, kaya niya rin yung kung ano yung nagawa ko. Iba-iba tayo eh. Hindi ba? Kaya dapat meron tayong pangunawa. Kaya nga, dapat alam mo kung ano yung tama eh. Hindi po ba? Dapat alam mo kung ano yung tama eh. Sa isang kuwebang madilim, dapat kita mo yung liwanag eh. Kahit magpasemplang-semplang ka dyan, nandun doon yung liwanag, hindi lahat tayo doon ang punta. Kaya lang, magkakaiba lang. No? Magkakaiba tayo ng proseso, ng progress. Pero dapat, pareho tayo ng layunin. Ano yung layunin natin? Christ-likeness. Kaya anong sabi niya? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Look at this, verse number 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, carried with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they bewait to deceive. Para daw tayo, hindi na tayo forever na bata. Bakit? Kasi yung bata, madaling lokohin. Kapag kauso, kapag konting trend lang, ginagawa agad ng mga bata eh. Hindi ba? Kahit ako, nung kabataan ko, nung mga kapatid, naiiyak pa ako pag walang brand yung suot ko. Naalala ko, iyak ako eh. High school na ako, iyak ako. Bakit? Kasi yung mga classmate ko, nagyayabangan sila ng sapatos, brad. Alam mo naman nun, may mga K-Swiss, di ba? May mga bench, matitindi, Adidas, Nike yan, talagang mga Jordan yan, Vans, Balance, nung panahon namin, Skechers. Pambira, pagdating sa sapatos ko, ang tatak, Bukusini. Iyak ako eh. Bakasini yung tatak ng sapatos ko. Ano yung Bakasini? Hindi ko rin alam eh.
bakit? Kasi bata pa eh. Importante pa sa akin yung iisipin ng iba. Importante pa sa akin yung sunod ako sa uso. Pero as you grow older, ayun, tambay na kami ng ukay-ukay. Wala na akong pakialam. Buhay at patay ang dating may-ari niyan. Okay lang sa akin eh. Oo. Pero 20 pesos, 50 pesos, barong. Anong pakialam ko? Di ba? Ang importante, komportable ako, maayos, disente. Di ba? Kasi bakit? Nagkakaedad ka na eh. Nalalaman mo na ang pera hindi pinupulot. Pero pag bata ka pa, madali kang paandaran. No, madali kang madala kapag ka bata pa. Ganon din ang mananampalataya eh. Kaya ang sabi ng Bible, para hindi tayo nananatiling parang bata na tossed to and fro. Hindi porke nakapakinig ka doon ng magandang doktrina, no, nawawala ang kaligtasan, punta ka naman doon. O kaya dito, nagsinasabi, wala na raw impyerno. Hindi, maganda lang pakinggan yan, no, mga kapatid. Pero kapag ka ikaw malalim ka sa pananampalataya, hindi ka basta-basta madadala. Okay? The progress toward maturity. Okay? And pang-apat po na mga kapatid, the protection from false doctrine. Okay? Kaya nga ito, sabi nyo, protection from false doctrines so that we may no more toss to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men. Alam nyo yung sleight of men? Yung parang sa magic, yung bilis ng kamay. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka na, pagbata ka pa, tuwan-tuwa ka sa magic. Akala mo naman talaga nawala. Yung pala, napunta lang kung saan-saan, di ba? Yung tinitrick lang yung mind natin. No, ganun ang panloloko eh. Ganun ang false doctrine. Okay? So, ang duty ng pastor, no, mga minamahal, protektahan ang church para sa false doctrine, against false doctrine. There are a lot of doctrines, no, mga kapatid, na umiikot sa mundo natin ngayon. Pero mo doon, ang Gospel of John daw, hindi na daw para sa atin, para lang daw sa mga Hudyo yun. Yung Matthew, Mark, Luke, and John, hindi daw para sa atin yun, para daw sa mga Hudyo yun. I'm telling you, no, mga kapatid, kanino naka-address ang Luke? Kay Theophilus. Sino si Theophilus? Greek believer. Pambihira. Paano mo sasabihin na hindi para sa Gentiles yan? Kaya lang kasi maganda pakinggan. Okay? Yung mga doktrina na pinili lang ng Diyos ang mapupunta sa langit. Therefore, pinili din ng Diyos na mapupunta sa impyerno. Mga false doctrine yan, no, mga kapatid. And it is my duty to protect you from that. No? Huwag ka na raw hihingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Total, pinatawad ka na rin daw naman niya. No, mga basurang doktrina yan, no, mga kapatid. Okay? Ano daw yan? Huwag ka na raw hihingi ng tawad dahil pinatawad ka na ng Diyos. May 1 John 1:9 nga. Hindi, para sa mga Hudyo yan. Anong para sa mga Hudyo? Sinulat yan, AD 90. Isa yan sa pinakahuling naisulat. Nauna pa yung mga writings ni Paul dyan. Oh, it's my duty as a pastor, no, mga kapatid, to protect you from false doctrine. Okay? And lastly, no, mga kapatid, the practice of truth and love. The practice. Look at this. Verse number 15. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitted, joined together, and compacted by that which is every joint supplieth, according to the effectual working of the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying itself to love. Speaking the truth in love. Okay naman yung magsalita tayo ng katotohanan, no, mga kapatid, pero dapat may halong pag-ibig. Hindi rin naman pwedeng puro pag-ibig lang. Dapat yung pag-ibig na aayon sa katotohanan. Okay? Hindi pwedeng puro truth lang, no, mga kapatid. Masakit kasi ang katotohanan. Kaya nga sabi ko, kapag hinugasan mo, banlawan mo naman. Wag puro kasi syempre kawawa din naman yung mga tao. Kapag pinagalitan mo, mo naman, lambingin mo naman, balansin mo. Di ba? Wag naman puro kawawa naman. Di ba? Pero sa atin, no, mga kapatid, sa mga mananampalataya, balansi tayo eh. Kapag kahit sino yung preacher, hindi po ba basta salita ng Diyos, okay tayo dyan. Ama, approve tayo dyan. Bakit? Salita ng Diyos yun eh. Kahit hindi si pastor ang preacher, kahit sinong preacher natin, pero kung salita ng Diyos ang kanyang ipinapangaral, hands up lang tayo sa salita ng Panginoon. Pero para rin sa mga preacher natin, balansihin din natin. Hindi naman pwede na lagi lang tayong rebuke. Kawawa din naman yung mga tao. Hindi po ba? Samahan mo ng pagmamahal.
No, hindi rin naman puro lambing na walang katotohanan. Maliligaw naman ang mga tao kapag ka ganon. Hindi po ba? Okay, so, nung mga nakaraan, mahirap mag-advise, no, mga kapatid? Mahirap mag-advise, actually. Minsan, kapag may mga nagtatanong sa akin, kinakabahan ako. Okay, kasi bakit? Ako rin kasi, no, mga kapatid, pag sinabi mo kasi ang katotohanan, baka magalit. Hindi ba? Baka magtampo. Okay? Buti na lang binigyan din tayo ng wisdom na nababanggit natin yung katotohanan sa pamamaraan na nauunawaan ng mga tao. Kasi actually mahirap talaga, mahirap ang... Parang may tao. Uy, asok. Si Jel. Si Jel. Asok ka. And si Ivy. Okay. Upo ka lang dyan, bro. Alright. Hindi ba? Kahit to. Hindi po ba, no, mga kapatid? So kung magsalita tayo ng katotohanan, dapat mayroong pagmamahal. Hindi po ba? Okay? Anyway, that is what? That is the recipe of God. That is the recipe of God for a healthy church. Let us grow together in grace. Let us grow together in grace. Walang iwanan. Walang iwanan. Okay? Walang bibitaw, no, mga kapatid? Okay? Oh, and lastly pala, may naiwan pa. Okay? And lastly, the participation. Okay? The participation. Look at this on verse number 16. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which is every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying itself in love. The participation. Okay, alam niyo po, no, mga kapatid, ang growth, mas lalago tayo kung lahat tayo nagpa-participate. Okay, sabi nga if you don't have a part, you will easily depart. Kung wala kang bahagi, madali ka lang umalis. Bakit? Wala kang bahagi Hindi po ba? Kapag wala tayong investment sa gawain ng Panginoon, madali lang iwanan sa atin. Pero if we invest our life, if we invest our strength, if we invest our resources to the work of the ministry, mas lalo nating minamahal ang gawain ng Panginoon. Okay? So let us participate. Let us participate in every way possible. Tandaan natin, iba-iba tayo ng kakayahan, iba-iba tayo ng gift, hindi para magpaligsahan. Tama po? Iba-iba tayo ng gift, iba-iba tayo ng talento para tayo ay magtulungan. Bakit? Kung ano yung wala sa akin, nasa iyo. Kung wala yung nasa iyo, nasa akin. Diba? Ano tayo? Complementary, hindi competition. Complementary. No, mga kapatid? Kaya nga natutuwa tayo sa members natin, sa church natin, na bagamat iba-iba tayo ng kapamaraan, may nag-street preaching, may nagta-tracts distribution, may nagpo-post sa social media, may kumakanta, iba-iba tayo ng kaparaanan, no, mga kapatid? Pero iisa ng layunin. Di ba? Yun ang maganda Kasi hindi porke, halimbawa, ginagawa ko ito, hindi mo naman nagagawa yung ginagawa ko, hindi ko pwedeng sabihin na dahil hindi mo ginagawa yung ginagawa ko, wala ka nang ginagawa. Hindi po ba? Marahil yung kapatid, may ginagawa lang siya na iba sa atin, pero ang layunin ay pareho. Okay, dapat nauunawaan natin yun. Kasi hindi naman tayo pare-pareho Hindi tayo uniform. No, mga kapatid? Complementary. Ayan po. So, this is our message, no, mga minamahal. God's recipe for a healthy church. Okay, number 1. Ano daw yon? The provision of... Sino yung mga provision of Christ? The pastors, the man of God, the apostles. Wala nang apostle kasi kumpleto na ang Bible. Okay? Prophets. Prophets means preachers. The voice, the mouthpiece of God. These people are God's provision for our maturity, kapatid. Next, ano yun dyan? Ano yung next?
The purpose of the ministry. Para saan yung provision ng Diyos? Bakit nagbigay ang Diyos ng pastor? Bakit nagbigay ang Diyos ng mga missionary, ng mga preachers, ng mga evangelists? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Pangatlo, ano daw yon? The progress of maturity. Walang biglaan. Walang instant. Hindi porke tayo, mabilis tayo lumago, aasahan natin yung kapatid na dapat siya ganun din. Although we are praying. Hindi ba? We are praying. Bagamat iba-iba tayo ng proseso ng paglago, ang mahalaga, lahat dapat tayo ay lumalago, kapatid. The progress. Number 4, the protection for false doctrine. The protection. Bakit? Trabaho ng pastor na ingatan ng kongregasyon sa mga maling aral, sa mga maling doktrina, sa mga maling katuruan. Bakit? Mga lason yan, kapatid. Kaya minsan may mga churches, may mga pag-aaway-away kasi ang mga member iba-iba ng doktrina. May naniniwala sa ganito, may naniniwala sa ganyan, may hyper-dispensationalist, may Calvinist, may Arminianist. Hindi pwedeng ganon. Hindi tayo pwedeng magkaisa, no, mga minamahal, kung iba-iba tayo ng doktrina. No? Kaya merong pastor, merong word of God, para kako yung iglesia ng Diyos magkaisa sa tamang katuruan ng salita ng ating Panginoon. The practice of the truth in love. Okay? Kinakailangan i-practice natin, i-apply natin ng mga minamahal. I don't know about you, pero ako, natututo ako ng mabilis kapag ginagawa ko. Doon ako natututo. Nagtataka yung mga estudyante ko sa Bible School, na minsan may itatanong sila sa akin, na alam mo yung malayo sa topic, alam ko yung sagot. Ang hindi nila alam, naituro ko na rito sa church. Okay? Ganon din naman sa church. Minsan magtatanong kayo na outside sa topic natin, bakit alam ni pastor? Kasi itinuturo ko na sa Bible School, no, mga kapatid. Mas madali kang matututo kung itinuturo mo yung natututunan mo. Mas madali. No, mga kapatid? So let us practice the truth and faith. And lastly, the participation of every members. The participation. Dapat i-goal natin, mga minamahal, hindi dahil mag-New Year na, ha? Hindi dahil magda-2026 na. Dapat i-goal natin na ang bawat isa po sa atin magkaroon ng participation. Okay? Pastor, paano po tayo magkakaroon ng participation? Magsisimula yan sa ating availability sa gawain ng Panginoon. Okay? Kasi if you are available, there is always an opportunity for service, for worship. Pag hindi ka available, paano ka maglilingkod? Hindi ba? Pangalawa, syempre, magtanong ka rin. Na i-voice out na rin, Pastor, pwede ko sa ganito. Ma'am Tami, pwede ko sa ganyan. I-voice out din natin. Bakit? Kasi hindi naman kami mga manghuhula eh. Hindi po ba? Kaya magaling ka pala umawit, hindi namin alam. May alam ka pala sa internet, sa computer, hindi namin alam. Magaling ka pala mag-approach sa soul winning, hindi namin alam. Hindi po ba? Kaya so, i-approach natin. Let us participate, no, mga kapatid. Let us contribute sa gawain ng ating Panginoon para mas lalong lumago ang ating gawain. Okay, let us pray for our ministry, for the success. Okay, sabi ko nga, pag nagpe-pray, i-voice out mo na para di ka makatulog. Okay, kasi nakakaantok mag-pray. Kasi bakit? Spiritual battle yan eh. Di ba? Kaya i-voice out mo na lang. Okay? So, yun. Okay, so that's it for our message, no, mga minahal. In our conclusion, let us strive to have a healthy church, no, mga kapatid. Let us strive, lahat tayo. Nawa, meron tayong isang layunin, isang puso na panatilihing malusog ang ating iglesia. Let us grow together in grace. Walang iwanan.